25:31 to 46. If you have your Bible or if you have your Bible apps, ayan. Sa mga may Bible, taas nga natin ating mga physical Bible. Okay? Sa mga may Bible apps, taas nga yung Bible apps. Okay, praise God. Sige po. Irrespective, basta po tayo ay may Bible. Amen? Nandiyan na po ba kayo? Kung nandiyan na po ay babasahin ko po yung verse 1, kayo po ang sumunod na makibasa. In verse 31, the sheep and the goats. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. Verse 2. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides the sheep from the goats. Ganda ng boses ng isa. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Yeah, verse 34. The King will say to those on His right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Verse 35, For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was stranger and you invited me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Kayo po mga basa, 38. When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Verse 39, When did we see you sick or in prison and go to visit you? And the King will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Verse 41, Then He will say to those on His left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Then He will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Okay, verse 42 na po. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. Verse 43. I was a stranger and you did not take me in, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me. Verse 44, Then also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? Verse 35, Then He will answer them, saying, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Sabay-sabay po tayo in verse 46, Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. At ang Diyos ang magpalak sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayong lahat po ay makakaupo. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang Panginoong Jesus sa atin ito. Amen. Ako po ay pagdamutan nyo ng 40 minutes. Ayan, 40 to 45 minutes sa hapong ito. So, ang ating pong binasa ay isang parable that Jesus has given while He was preaching to the people 2020 years ago. And it's a parable about being a sheep and a goat. Ang kambing daw at ang tupa. Ayan. So, anong ibig sabihin ng bakit kinumpara the sheep in the goat? This is being talked about on the last days, on the judgment day, na kung saan ang Diyos ay ihihiwalay niya yung kanya at ihihiwalay niya yung mga kambing. But first and foremost, let's define ano ba yung mga sheep. So yung mga sheep or yung tupa, ang karakteristik po ng tupa, yan po ay mga mababa. Okay, ang puso, sa yung literal na sense ng tupa, ang tupa po ay dependent. Hindi po yan kikilos nang hindi yan ginagalaw ng shepherd. Kung saan mo yan iniwan, nandun lang siya. Okay? Hindi rin niya kikilos kapag hindi pinakain. Nandun lang siya, basta nakatahimik lang siya doon. In other words, in our spiritual life, a sheep is someone who is very meek, who is humble, who is very dependent on the Lord. And at the same time, ang tupa po, kahit hilahin mo yan. Kaya sabi nga ni Lord, di ba, Psalms 23, The Lord is my shepherd.
I shall not be in want. Ikinumpara ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos sa tupa dahil ang Diyos ang ating shepherd. Ang karakteristik po ng sheep ay submissive. Okay? Masunurin. Amen? Sabi sa katiba masunurin. Okay. On the other hand, ano bang karakteristik ng kambing o yung goat? Okay? Tumatawa si brother. Okay. Ang goat po kung ano yung opposite ng tupa. Ang goat po ay wild, they are rebellious, they are disobedient, at nanunuwag. Okay, I remember Bishop Ted, sabi niya, meron daw silang alaga sa sentral ngayon ay mga tupa at mga kambing. And while we're having fellowship, kinakwento sa amin ni Bishop, sabi niya, sabi ni Pastor Ryan, yung mga kambing talaga, kaya pala ganun ang tawag talaga ni Lord, kasi masasama talaga ang ugali ng kambing. Nananahimik daw yung isang sasakyan doon na pagkaganda-ganda, sinuwag. Sinira yung front, yung rear. So bagong-bago na sasakyan. Sabi tuloy ni Bishop kay Pastor Lily, ipakatay na lahat ng kambing. Okay, so wala lang mong kambing ngayon sa Central. At ako sa amin ni Bishop, kaya pala talaga Pastor Ryan, Pastor Ryan, sinabi talaga ng Lord, no? At ginawa niyang parable ang tupa at ang mga kambing. Doon talaga hinalintulad ng Diyos na ang tao pala pag matigas ang ulo mo, pag rebellious ka, pag hindi ka marunong sumunod, isa kang kambing. Pero I declare this afternoon, walang kambing dito. Amen? Tayong lahat ay mga tupa. Amen? So, taasan kami ng mga tupa and say, Hallelujah! Hallelujah! Okay, sige, taasan ng kami. Thank you, Jesus! Thank you, Holy Spirit! Thank you, Father God! I am a child of God! I am victorious! I belong! To God's unshakable kingdom. I am healthy. Inside and out. I will never accept defeat. Because I am a child of God. In Jesus' name. Okay, praise God. Lagi mong idedeklara kung sino ka. Ikaw ay tupa. Ikaw ay agila. Hindi ka manok, hindi ka kambing. Okay? Yung mga manok, lagi yung nakayok-ayok. Kamusta ka na? Ito, nakakaraos. Ito, ganito pa rin ang buhay. Ito, tagira pa rin. Ang bukang bibig palaging wala. Ang bukang bibig, yung masama. Pangit ang sitwasyon, wala nang ibang nakita. Kahit maganda yung sitwasyon, pangit pa din. Ganun ang utak, manok. Okay? Ibig sabihin ng manok talaga is yung isang, di ba ang manok karakteristik ng sangkahid? Okay, they live in the mindset of poverty. Okay, but we as a Christian of God, as a born-again Christian, hindi tayo manok. Yung katabi mo, agila. Amen. Tupa, pero agila. Di ba? Grabe yung comparison ng Diyos, di ba? Ang born-again ay tupa, pero at the same time, agila. Amen. Dahil ang agila, ang bagwis niyan, lumilipad yan above the storm. Amen. Kaya kung may pinagdadaanan ka, liparan mo pataas. Amen. Soar high on wings like eagles because you are a spiritual eagle. Amen. Sabi mo sa eagle ako. Eagle ako. Ayan. Okay, hindi ako manok. Right? Sabi mo sa atin, hindi ka manok. Hindi ka kambing. Tupa ka. At eagle tayo. Amen. Pero kasi alam nyo why we need to remind this is because we at times when we are facing difficulties of life and we are marred with negativities around us, you get entangled and you get to be transferred with this spirit. Ang chismosa, ibarkada mo sa isang chismosa, after 1 week, chismosa na rin siya. Okay? Ang bading at ang tomboy, hindi nanganganak pero dumadami. Bakit? That's transference of spirit. Kaya ingatan natin yung mga kabarkada natin. Amen? Ang babarkadahin mo palagi yung mataas ang faith. Amen? Ang babarkadahin mo yung palaging optimist. Okay? There is two difference between positivity, being positive and being optimist. Okay? Alam yan? Narinig niyo na ba? Okay. Kung hindi pa, ang being positive is palagi lang yung nakikita mo maganda. Okay? Yun yung positivity. Pero ang optimism, kahit pangit ang sitwasyon, palaging maganda pa rin nakikita mo. Positivity only see the beauty in the now, while optimism see the beauty always. Pagpasok mo sa isang room, nakasimangot lahat ng tao, kaysa tahimik kang pumasok, di batiin mo, basagin mo, good morning everyone! Diba? Mababasa ngayon yung atmosphere ng
katahimikan. Kasi baka kaya hindi lang sila nag-uusap, hindi pa nagtutoothbrush. Diba? Pero you be the salt. Kaya tayo tawag na sa atin, salt and light. Amen. So dapat contagious ang beauty, ang buhay ng bawat isa. Amen. Hawakan mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, we're contagious in Christ Jesus. Okay. Sabi ng verse 31, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. So this is no fact. Kahit i-deny ng science, ang Diyos natin ay Diyos. Amen. Nakikita niyo po lahat ng nangyayari ngayon sa paligid, sa mga balita, and there are news that are being shelved. Okay? Being shelved. Hindi ipinapublish. Okay? Pero it will not discount the fact, ang Diyos natin ay dakila. At ang Diyos ay mabuti. Mukhang pangit ang sitwasyon, pero palagi ang katapusan nito, kabutihan at tagumpay. Amen? If you look at your lives 5 years ago, all the tests that you have encountered, you will not be the person who you are right now if you have not undergone those testings of faith. Amen? And if you are still struggling with the same test, it means you have not graduated yet. Kailangan mag-graduate mo muna yung high school bago ka pumunta ng bachelor's degree. Bago ka mag-masters, mag-bachelor's ka muna. Okay? So, kaya kung ano man ang meron tayo ngayon, ano man ang nararanasan mo, ang Diyos pa rin ay dakila. Amen? Sabihin sa kapatid mo, ang Diyos ay dakila. In verse 32 to 33, sabi ng verse 32, all the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. So this verses talks about the reality of life. There is judgment. Heaven and hell is real. At merong kabilang buhay. Okay? Nakakalungkot na merong mga ibang Kristiyano na because of the modernism na ng Christianity ay hindi na nila tinatanggap na merong totoong langit at impyerno. Pero mga kapatid, kaibigan, hindi nagbabago ang Biblia. Amen? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Heaven and hell is real. And God is telling us there will be judgment in the last days. There will be a separation of sheep and goat. Hindi lahat ng nagsisimba tumatawag sa Panginoong Diyos sa Lord, Lord ay tunay na ligtas. Amen. Kailangan natin mamuhay ng naaayon sa Biblia. Ang tunay na anointed na mga Lord, na servant ng Lord ay una sa lahat ay led by the Holy Spirit. Always led by the Holy Spirit. Number 2, humility. May mababang puso. Amen. So mapagpakumbaba. Pangatlo, holiness. Without holiness, no one can see God. And kailangan ang ating mga buhay is marked into holiness. Kung ikaw 5 years ago ay ganun ang ugali mo, dapat ngayon hindi ka na ganun. Amen? Kung nagmumura ka noon, ay hindi na dapat ganun ngayon. Kung warrior ka noon, hindi ka na dapat warrior ngayon. Kasi kung ganun ka pa din, eh hindi ka pa gumagraduate. Okay? Kailangan tapusin mo ng elementary years. At tayo pong lahat ay walang exception. I myself, ako po ay college, ay nagmumura din po ako. Pero salamat sa biyaya ng Lord ay binago tayo ng Diyos. Amen? So, kaya sa Lord lahat ng bagay may takdang panahon. Amen. Panahon, pero dapat matuto kang sumunod. Okay? At ang tunay na nasa Panginoon ay laging ino-honor ang Lord. Sa desisyon mo sa buhay, nasaan ang kalooban ng Panginoon, nasaan ang kaharian niya, nasaan siya sa desisyon mo. And sa pagpili ng trabaho, Lord, ito bang trabaho na to, masasagasaan ba nito yung oras ko para sa iyo? Because it's not religion that we are here. We are here because of a relationship. Where is God in our schedule? Napakaraming tao gustong pumunta sa langit, pero pumunta ka ng church, hindi magawa. Diba? Tama, mali. Iba yung may pasok ka talaga, diba? Kasi talagang you are required na pumunta. And iba din naman yung minsan na ask ka, it's okay. Pero yung every Friday, yun ang reason natin sa Panginoon, diba? So, nakakaya sa Lord. Tell your neighbor, wag ganun. Okay, ngayon, kung meron tayong kilala na ganun, ipag-pray po natin. Amen. Because we cannot change a person.
we can only pray that God touches the person. Amen. So we will honor God always. There's a life of humility, there is a life of holiness. And in verse 34, sabi ng verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So ang plano talaga ng Diyos sa sanlibutan sa simula pa lang, earth is an extension of heaven. Hindi plano ng Diyos na mahirap ka. Okay? Sabi mo sa kapatid mo, hindi ka mahirap. Hindi ka mahirap. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako mahirap. Hindi ako mahirap. Okay? Ang Pilipino kasi, dahil nasakop tayo ng mga Espanyol, tayo ay binigyan ng mentality na mahirap. Kaya nga ang tawag sa mga Pilipino, Indio. Ibig sabihin ng Indio ay mahirap. Pero alam niyo po, there is a research na yung Temple of Solomon, all the woods from the Temple of Solomon came from the Philippines. Nakita niyo na yung video na yun, nabasa niyo. Kung hindi, hanapin niyo sa YouTube. So I just forgot the specific title ng video. But there was this documentary that talks about na yung temple ni Solomon, all the woods that came from there is from the Philippines. Na kaya nga tayo kinongkor ng mga Spaniards. Dahil dun sa kayamanan na meron ng bansa. So ang mga Pilipino ay totohanang mayaman. Amen? Sabi nga po, this is yung practical side, ang mga Chinese daw, kapag ang mga anak nila ay nag-graduate, ang sasabihin nila sa anak nila, mag-aral ka mabuti para pag graduate mo, magnegosyo ka. Ang Pilipino, mag-aral ka mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Look at the mindset. Very different mindset. And it comes also sa ating paglilingkod. Amen? Naglilingkod tayo dito, hindi kagaya ni Martha. Okay? Si Martha masipag. Alam niyo yung kwento ng magkapatid, si Mary sa si Martha? Okay? Pasadahan lang natin ng saglit. So si Mary at saka si Martha magkapatid, puntahan ni Jesus yung bahay nila. They both welcome Jesus, but the difference is Mary spent time with Jesus. She sat on Jesus' feet listening to Jesus. While Martha was also serving God, but she was serving in the kitchen. And then when the time comes na sobra na siyang overwhelmed, what did she do? She marched in front dun sa living room salas, o kung ano tawag doon. And sinabihan niya mismo si Lord, hindi ka ba, Lord, nababother ang kapatid ko nandito lang? Hindi ako tinutulungan sa kusina. But they are both serving. So what does it mean? Kapag tayo ay na-overwhelm lang ng ating man-made efforts into ministry, no matter how anointed you are, you will be grumpy. Okay? Magiging complainer ka. Kapag ministry alone will not make you stand as a Christian. Sapagkat wala namang ministry again na music, wala namang ministry again na kung anong ministry meron kayo, multimedia, but salamat sa mga buhay ng bawat isa na nandiyan sa ganyang ministeryo inside the church. But what is the true ministry of God is to feed on God daily. Amen? We are empowered so that we can also serve others. Amen? Kasi sa kapag mo, relationship. Mas mahalaga ang relasyon. Okay? So, ang relasyon natin sa Panginoon, ang una sa lahat. Kaya in verse 34, it is about the relationship that we have. It is the righteousness from the beginning of time. Romans 1:16 to 17. Sabi ng Romans 1:16 to 17, for I will never be ashamed of the gospel of Christ, because it is the salvation, the power of God, the salvation of God to those who believe, first from the Jews and then from the Gentiles. Tayo po ay mga Hentil. Gentile tayo, hindi tayo Hudyo. Kaya ganun yung biyaya ng Lord. Pag yun ang tinignan mo na biyaya, kapatid, kaibigan, kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay, malalagpasan mo. Amen? Sapagkat there is more to this life. Sabi sa kapatid mo, mas malalim pa sa buhay na to. Amen? There is more to your daily. Lahat tayo may problema. Sino walang problema? Taas kamay. Okay. So lahat tayo normal. Amen? Kung wala kang problema, hindi ka normal. Kasi kasama talaga po sa buhay ang problema. At ang problema po ay nagpapatatag sa ating pagkatao. Sapagkat kapag wala po tayong problema, ay wala ka rin testimony. The testing of our faith produces perseverance and then character and hope. Amen. Bawat testing may
testimony. Okay? Yan na, magka-partner po yan. Testing, testimony. Kaya palagi ka may test, tayo may test, sapagkat meron tayong testimony. At pag meron kang testimony, meron kang glory ng Lord. Amen? So, kaya kung ikaw ay lagi, Lord, ayoko na ng problema. Diba? Lord, ayoko na ng problema. Baguhin po natin, Lord, thank you, give me the courage, O God, to face this. Give me, Lord God, your wisdom to understand and fathom, and I know I'm never alone. Kung akala mo nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, kaibigan. Amen? Hawakan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Okay. As a sheep, we have a relationship, we are blessed, and we have a reward. Ang tunay natin pong kayamanan sa mundong ito, ang tunay na kayamanan ay hindi lang ang ating mga pamilya. Natural, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating anak, ang ating mga magulang. Pero kung sila lamang po ang foundation ng ating buhay, yan po ay burning, or yan ay yung tinatawag na shaky foundation. Sapagkat oras na sila ay nawala, hindi mo na kayang mabuhay. Okay? Kaya wag niyo pong sasabihin sa isang tao na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sapagkat yung pong salita na yun ay para lamang sa Panginoon. Amen. Kung nasabi niyo po yun sa tao, ihingi po natin ang tawad sa Panginoon. Kasi po yun, ibig sabihin po nun ay idolatry. Okay? You never tell that to a person. You only tell that to the Lord. Amen. Kasi yung iba, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sabi ko nga, dun sa isang kinakasalat ko dati, ilang taong ka na? 35, Pastora. 35. Kailan mo siya naging boyfriend? Nung ako po ay 30 years old. So 3 years pa lang kayo. Nasabi mo sa kanya, hindi mo kayang mabuhay. Opo. Mula nung ikaw ay 1 year old hanggang 33 years old, namatay ka ba nung wala siya? Diba? Hindi po. Kaya nga ako, huwag mo sasabihin, hindi mo kayang mabuhay. Pag ang Diyos ang nawala sa buhay mo, yan hindi talaga natin kayang mabuhay. Iwanan ka man ng kahit na sino. Pero pag ang Diyos ang nawala, ang presensya ng Diyos ang nawala sa iyo, and God's presence can be taken away from you kapag ikaw ay pinili mo na i-disobey siya. Okay? God's love is always there. God holds us in the palm of His hand. No one can snatch us from the palm of God's hand. Pero ibang usapan pag ikaw yung tumalon palabas doon sa binigay sa iyong kaligtasan ng Panginoong Jesus. There's no one saved, always saved. Because that is rooted in a lousy grace. Okay? Ang biyaya ng Diyos ay puro, ang biyaya ng Diyos ay very rich, ang biyaya ng Diyos ay precious. Amen? Pagising po natin sa umaga, yung tignan natin yung hari, tignan natin yung araw, di ba? Biyaya na po na nakikita natin yung araw kasi maraming tao bulag. Di ba? Hindi nila makita ano ba yung tsura ng araw. Pero ano ko dating napunta ko sa ospital, mula pagkabata po bulag, hindi niya alam kung ano yung tsura ng araw, dinidescribe lang namin sa kanya. Ito ang hindi niya rin maintindihan kasi ano po yung dilaw, ano tsura ng dilaw. Ba, pero nagdanay siya na makita niya yung araw. Pero ikaw at ako, tayo ay may biyaya na ngayon ay nandirito na silayan natin ang bagong umaga ng Diyos. Amen? At ang bawat umaga ay punong-puno ng biyaya. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya huwag mo sasayangin yung umaga mo na naglulungkot-lungkutan ka. Huwag mo sasayangin yung umaga mo na nagko-complain ka agad. Huwag mo sasayangin yung araw mo na pumapayag ka na napapalungkot ka ng sitwasyon mo. Amen. Taas ang kamay, sige, Lord! Lord! Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, pupurihin kita. pupurihin kita. In season and out of season, Season and out I of will season, praise you at all I will times. praise you all times. Amen. Narinig natin kanina, may mga nagpapatotoo tayong mga kapatiran, nagkakaproblema sa trabaho. Pero I declare in Jesus' mighty name, ano man ang mga patotoo na ito, this is destined for greatness. Amen. At kanino kaya yun? Amen. Atin yun. Amen. Ando yung ating kapatid, destined for greatness ang pangalan. Amen. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So sa unang panahon pa lang pala, tayo yung mga tagapagmana na. Okay? Kaya kung hindi ka napamanahan sa natural, ikaw ay tagapagmanang tunay. Amen? At yung inheritance natin is not spoiled, never perish. Okay? Nakwento ko nga sa ilan sa inyo, di ba? Meron kaming 33 hectares.
kinamkam na ng aming mga kamag-anak. Okay? Hindi na namin hinabol. Sapagkat ang sabi ko nun sa nanay ko, hindi na natin madadala sa langit. At isa pa kako, lupa lang yan. Pagdating ng panahon ng tao, nagiging lupa. Babalik din tayo sa lupa. Bakit makikigulo ka pa sa lupa? Okay? So, hayaan mo na at bahala na ang Diyos. Bibigyan tayo ng Lord ng maraming lupa. Amen? Sa mata ng tao, that was so big because that's 33 hectares. It's in Albay. And those who know me personally, nakita nila yung Pastor Ryan, nakita niya yung layout ng aming lupa din sa Bicol because I'm originally from Bicol. Pero sabi ko kay Lord, sabi ko sa mama ko bago siya namatay, bahala na ako si Lord. Amen. Kung ano man ang kinuha sa atin, pabalikin ng Lord, siksik, liglig, at umakapaw. Amen. Kung anong itinanim mo, aanihin mo. Magtanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Magtanim ka ng hindi maganda sa kapwa mo, aani ka rin ng hindi maganda sa kapwa. Kaya lagi tayo magtatanim ng pag-ibig. Amen. Kaya sabi ko sa nanay ko, magtanim na lang tayo ng pagpapatawad na mamang. At kaya umuwi siya sa Lord at wala na siyang iniisip. Sabi ko, mas may maganda, mas may malaking kayamanan na naghihintay sa langit. Amen? Pero habang nandito kayo sa lupa, kung meron kayong mga mana, i-treasure niyo po yan. Amen. Sino may mga sendera dito? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. By faith. Amen. So, nung tayo po ay tinanggap natin si Lord, ay tayo po ay nabuhay at tayo po ay napabilang sa isang pamilya. Kaya kung ikaw ay lumaki nang wala kang kapatid, ngayon po ay meron ka ng pamilya. Amen? You have been accepted in the beloved. Yang katabi mo ay kapatid mo yan. Mula rito hanggang sa eternity. Kaya, pagtsagaan mo na yung katabi mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hanggang langit, magkasama tayo. Ay, mahirap pag walang kausap. Kumarap ka ng kausap mo. Sabi mo, kapatid, hanggang langit. Pagtsagaan mo itong lugar to. Okay, magkasama tayo. Opo, kami po di pastor, kapag kami lang mag-asawa, nag-uusap din kami. Sabi ko hanggang langit, magkasama tong mukha na to. Okay, kasi pag uwi sa langit, magkapatid na wala nang asawahan sa langit. Okay, kaya pag kaming dalawa sister, pakilinis mo naman to. Brother, pakiayos mo naman to. Nagtatawagan kami ng gano'n ni pastor. Sapagkat tayo po ay magkapatid talaga kay Lord. Amen? Kaya ulitin ko yung katabi mo, mahalin mo ng purong-puro. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung may nagawa man ako sa'yo, patawarin mo na ako ha. Kasi hanggang langit, magkasama naman tayo. Okay? Wala ka nang kawala sa akin. Hanggang langit. Okay? Yun lang, syempre, una-unahan lang ng pagpunta sa langit. Okay? Pero dalangin ko lahat tayo ay hindi pa pumunta doon. Mahabang buhay pa ang mapa sa atin. Amen. Amen. Masaya ba yung katabi mo? Masaya. Masaya. Sino bang kinakausap mo? Praise God. Amen. So, praise the Lord. Makibukas mo nga yung slide, Sister Gina. Amen. So, sa hapong ito ay ang patotoo ng Panginoong Diyos, ang nais ng Lord na ibahagi sa atin. We are kingdom partakers. Okay? What does partaker means? Partaker means someone who is involved, who is in action. Okay? Hindi nakatunganga, hindi nakatulala, hindi nanonood. Okay? Kung hindi talaga making his hands dirty, kumbaga sa salita ng mundo, yung talagang involved siya. Kung may palayok, kasama siyang humuhulma. Okay? That's what a partaker means in a very simple na mas maunawaan po natin. Sabihin mo sa katabi mo, you are a partaker of Christ. You are a partaker of Christ. Tignan mo sa mata, mayroon yung walang kausap. You are a partaker of Christ. So when we accept Jesus as Lord and Savior, we became part of the family of God. Okay? We became a partakers and we became a co-heir in Christ. As a co-heir, bilang tagapagmana, bilang taga-rule, pag sinabing co-heir of Christ, kasama ni Lord na nag-aari, ano ba yung tunay na pagkatawag sa atin? Okay, yung na-born again tayo, ano lang bang dahilan nung na-born again tayo? Natapos na ba yun sa tayo ay saved na? Okay na ako, saved na ako eh.
every Friday ma-attend po ako or yung tumutugtog ako or ito yung ministry ko. Doon lang ba natapos yun? Okay? So in Matthew 25 to 35, sabi ng Matthew 25:35, pakibasa po, 1, 2, 3. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. And I was a stranger and you invited me. Tuloy po natin, verse 36. I needed clothes and you not made me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Okay. So sa po ito, ano ba yung pagiging partaker? Yung ano ba yung ating action na magagawa para sa kaharian ng Panginoon? There are two aspects of being a partaker. There's a physical aspect, which is the natural aspect, and there's a spiritual. Number 1, sabi doon, for I was hungry and you gave me something to eat. So in the natural, nagbibigay ka ng pagkain. Kung meron kang kapatid o taong nakita na walang pagkain, bigyan mo ng pagkain. Okay? In a spiritual life, this means is to share God's Word. To evangelize. Amen? And this is not limited sa church. Hindi lamang to pag tayo magkakasama. Sharing God's words, evangelism has all platforms. You can use Instagram, you can use Twitter, you can use Facebook to evangelize. Amen? Yan ang number 1 na spiritual truths as a kingdom partaker. Give food, physical food, but at the same time, evangelize. Okay? Tell your neighbor, evangelize. Evangelism is not just for pastors and leaders. Evangelism is mandate sa lahat ng born again Christian. Sa lahat ng those who were redeemed from the imperishable way of life. In Romans 10:14 to 16, sabi ng Romans 10:14 to 16, makibasa po, 1, 2, 3. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Wow! How beautiful are the feet of those who bring the good news. Ang tunay pala nagmaganda at gwapo ay nagbabahagi ng salita ni Lord. Amen. Kaya tignan mo yung katabi mo, maganda, gwapo. Amen. Sa bawat kaluluwa na nawin mo kay Lord, lalong gumaganda ka, lalo kang gumagwapo. Amen. Kaya napansin mo, ang taong punong-puno ng presensya ng Lord, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, ang nais lang yan, magbahagi. At ang mukha niya laging nagraradiate. Amen. Pero pag ang mali yung motibo mo, pag ang puso mo hindi tama sa Panginoon, yung mukha mo din, kitang-kita yung worry sa'yo, yung mga gitil-gitil mo, lumalabas yan, yung eyebag, yung gitla dito sa loob. Diba, lagi nakaganyan eh. Lagi nakasimangot, diba? Kamusta ka? Good morning. Ano good sa morning? Diba? Lagi bang nakataas agad yung tabak? Pero pag ikaw ay talaga ay punong-puno ka ng yung word ng Lord sa puso mo, bawat umaga, at gusto mo yung i-share. Kasi ang puso po na puno ng pag-ibig, ang nais lang yan magbigay. Gusto niyan magbigay na magbigay. Kaya bumalik sa kanya yun, it doesn't matter. Basta lagi ang prinsipyo na pay it forward. Ganun ang pag-ibig eh. Pero kapag ang puso ng tao na hindi ang puno ng pag-ibig, lagi ang gustong kumuha pabalik. Pag hindi na ibigay, naghahanap. Okay? Maghahanap ng maghahanap. Kaya tayo po pag-ibig lang. Yung mga humihirit mo sa likod. So yung pag-ibig. Pag-ibig. Sinasakta mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Pag may nararamdaman, sumbong ka na lang kay Lord. Lord, bahala ka na. Bagay mo na yung puso. Ikaw na pong bahala. Ayaw ka na magsalita, Lord. You just do. Ikaw na pong bahala, Panginoon. Amen. So stop posting your problems on Facebook. Face your problems in the Lord. And in prayer. Because those people who actually read your problems in Facebook, they're not gonna do anything. Pagchichismisan ka lang. Amen. But rather, tell it to the Lord. Amen. I have a friend who once said, silence is the best answer to questions longing for abrupt answer. Sa Tagalog, ang pananahimik ang pinakamagandang gawin sa mga oras na hinahantay kang magsalita. Okay? Kaya silensyo. Okay? Yung ating kapatid kanina, ayaw niya makapagsalita, kaya she became quiet. And that's very true. When you are in a very high emotion, better just don't say anything.
Amen. Just be quiet. And lahat po tayo, nakaka-relate ako sa ating kapatid, sapagkat sa trabaho, ganun din po. Amen. You just be quiet. Kapag may kaharap ng empleyado, kahit lahat ng benepisyo na ng kumpanya, binigay mo na, tapos kung ano pa sa tahimik na lang muna. Okay, I'll talk to you later. Kaysa may masabi kang hindi maganda. Amen. So, ganun sa katay mo, sabihin mo, silence. Okay. Yan. As a kingdom partaker, we have that responsibility. When you receive like a message, it will not edify someone's life, then don't forward it. Amen. If that message will only cause destruction of someone's life, don't forward it. Don't repost it. And it goes lahat po na gumagana dun sa ating news feed, ibabalidate po natin kung totoo po yung na gumagana dun sa ating news feed bago po natin i-repost. Amen. Sapagkat oras na yan ay lumabas na sa Facebook mo, may audience kay. Okay? May kanya-kanya tayong mga friendship sa Facebook. At yung mga friendship po natin, yung mga audience natin, they're reading from our posts. Amen. So let it be a food for the soul. So every day, it's a food for the soul. Again, evangelize. Ayan. So I encourage everyone, yung inyong mga Instagram, yung mga Twitter nyo, repost nyo yung mga Word of God. Lalo na itong panahon na to, alam niyo po, marami ang taong namamatay na hindi pa rin nakakarinig ng mabuting balita. Amen. And it is our responsibility as a Christians. We don't convict. It is the Holy Spirit's job. But it's our job to share God's Word. Yun ang una natin pong trabaho, magbahagi ng salita ng Diyos. Pangalawa po is, I was thirsty and you gave me something to drink. So, in the physical, kapag meron po tayo nakikita nga uuhaw, bigyan mo ng tubig. Okay? Water is life. Okay? Sabi mo sa kapatid mo, nauuhaw ka ba? Okay? Bigyan mo ng tubig yung nauuhaw. And in the spiritual life, ano po ibig sabihin lang, as a kingdom partaker in the supernatural realm, which is the spiritual realm, we need to encourage someone daily. Never let a day pass without affecting someone's life positively. Bawat umaga ang panalangin natin, Lord, gamitin mo yung buhay ko para makapag-encourage ng panibagong buhay. Alam niyo po, every morning, sa company po, pag dumadaan po ako dun sa security section, binabati ko yung security guard palagi. Sabi ko, oh, hi sister, good morning. You look so beautiful. Your hair is so nice. Shift niya kasi 8 a.m. So, papasok siya ng napakaaga. Siyempre, mga security guard, minsan 7 a.m. nandun na sila, diba? Nakasimangot yun, ganyan. Pag dadaan ako, lumapatuin ko siya, you look so beautiful, sister. I like your hair. Black po siya. She's Nigerian. I like your hair. You look very beautiful. Ngingiti na siya. Thank you, madam. You're the only one who greeted me that. Kasi yung mga ibang tao, hindi siya pinapansin. Daan lang ng daan. But you don't know yung isang tao, di ba, how that simple word of encouragement will affect you. And last Thursday, napansin ko, hindi ko na siya nakikita. Tinanong ko yung pumalit na security guard, which is Kabayan. Sabi niya, ay, ano po, ma'am, umalis na po, nalipat na po na ibang kumpanya. So I might never see her again. But the encouragement that every morning, kasi sinensyalan ko din siya, pag pauwi ako, nakikita ko siyang malungkot pag gabi. Sabi ko, why are you sad? Sabi ko, God is always in control, don't be sad. Everything in life has a solution. Don't meditate on your problem. Thank you, madam. Lagi siyang gano'n. Thank you, ma'am. Thank you for telling me these good words. It gives me hope. It makes me, it encourages me. Eh ngayon, hindi ko na siya makikita. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Okay? Pero yung duty natin as a Christian, you've done it. Even simple, sa taxi driver, yung taxi driver naghahanap yan ng pasahero, ikaw ang binigay ng Lord sa kanya. Use that moment, encourage the person. Brother, how are you? Where are you from? How long have you been here? Your taxi looks very neat, huh? Find something that you will encourage a person. Amen? Yung katabi mo, ngayon, encourage mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. May nakita kang maganda sa kanya, batiin mo siya. Diba? Sister, dating kapatid na isang araw nagpakulay ng buhok. Sabi ko, sis, ang ganda-ganda mo bagay na sa hair mo. Diba? So always look something that
you will encourage a person because you don't know what that person is going through. Tingin mo ikaw ang may problema, pero kapatid, kaibigan, yung kaharap mo baka mas malaki pa problema sa'yo. Pero hindi siya umiimik. Amen. So let us be an encourager. Sabi ng Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, kung ikaw ay lagi nag-encourage sa iba, ikaw mismo sa sarili mo, you will be encouraged. Habang ina-utter mo yan. Kasi yung ating pong salita ay espiritu. Amen. How you encourage other, it also bounce back to you. Amen. And next verse, sabi dito na 2 Corinthians 1:3-4. Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. He comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So kapag ikaw pala yung nagko-comfort ng ibang tao, ikaw mismo yung nako-comfort. Kasi pag may kausap ka, pinapayuhan mo siya, kayang-kaya ni Lord yung lahat ng mga problema mo. Magkakaroon ka din ng trabaho. Tignan mo lang yung panahon, pagdadaanan mo lang yan. Ikaw mismo may pinagdadaanan ka, hindi ka man dumadaan sa sitwasyon na wala kang trabaho. Pero yung salita na binitawan mo sa Kanya, mismo sa iyo magmi-minister. Yun. Amen? So be an encourager. Amen. Tell your brother next to you, be an encourager. Okay, so encourage again. So second, the physical partaker is to encourage. Kanina, evangelize. Ngayon, encourage. Okay? Sabihin mo na sa kapatid mo, encourage. Hawakan mo yung kamay. Hawakan mo yung kamay. Encourage. Ayan. Kung may nakita ka, ang ganda niya, ang gwapo niya, i-comment mo. Sabi mo, ang ganda mo sis, ang gwapo mo bro. O, diba? Okay. Pangatlo. Yan. I was a stranger and you invited me in. In the physical realm, in the physical kingdom partaking task, we should help and shelter people. We should be hospitable. Okay? Hospitable tayo. Huwag kang suplada, huwag kang suplado. Okay? Simon sa katad mo, huwag kang supla dito. Huwag kang supla dito. Okay? Dapat tayo bilang pong Kristiyano. We are, don't mislead what I'm saying. We need to be humble. We need to be wise as a serpent. We need to be humble as a dove. That's why we need to ask discernment from the Holy Spirit. So pag may lumapit sa'yo, humingi sa'yo ng tulong, you need to ask the Holy Spirit, is this really for real? And you can decline by saying it politely. Okay? You can decline and say it politely. Kung may nanghihiram siya ng 500, gusto mong tumulong, wala kang 500, bigyan mo ng 50 dirhams. Etong kapatid, wala akong 500, pero itong 50 sa'yo na yan. Amen? Sino may 50? Okay. Amen. So, kaya, may pagtulong mo, tumulong ka, you help. Amen? Ngayon, may mga nasa daanan, yung mga hindi pa kumakain, yung mga homeless, yung iba ayaw magbigay kasi sabi nila, trabaho na nila yun eh. Yung yung nalilimos lang. Kasi kung ang trabaho man nila yun, basta ikaw, tumulong ka. Yung motibo mo, malinis ang puso mo, tumulong ka. Kung para saan niya ba yung gagamitin, bahala naman Diyos sa kanya. Basta ikaw, kung yung sinabi sa'yo ng Lord gawin mo, tumulong ka. Amen. Hindi mahalaga gano'ng kalaki ang amount. Ang mahalaga yung puso mo no oras na tumulong ka. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa atin mo, tulong-tulong lagi. Tulong lagi. Okay. And practically po, syempre, sa church, within the church, kapag tayo po after service, tulong-tulong po tayo, di ba? Maglilinis tayo dito, magkakasama po tayo. Amen. So, yung mga wala pong tahanan, amen, yan po ay tulungan po natin yung mga walang bahay. Kung ikaw hindi mo kaya i-accommodate sa bahay mo, then help, pray for someone that can actually shelter them. Tulungan sila na magkaroon ng bahay. So, always be hospitable. That is in the physical realm. In the natural realm, what does it mean? It means you intercede for another person. So, hindi ka lang nananalangin para sa sarili mo. Wala nang apology. Okay? Yung prayer na centralized, puro sa needs mo. Okay? Kung tayo ay totoong kingdom partakers, tayo ay intercessor. You pray for other people. And the more that you pray for other people, the less you pray about yourself. Amen.
And you don't even need to pray about yourself kasi sasagutin na ng Lord. Kasi hindi mo na kailangan sabihin sa Diyos. Alam naman niya yung puso natin. Amen. So be an intercessor. Tell your neighbor, intercede. Sabi ng Hebrews 13:2, do not forget to show hospitality to strangers. For by doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Ito po ay totoo. Minsan hindi mo alam yung tinutulungan mo, anghel na pala. Ipinadala lang sa iyo ng Diyos para tulungan mo. And in Job 16:21, on behalf of a man, he pleads with God as one pleads for a friend. So kaya tayo po ay, pag nag-intercede po tayo po ay tumutulong sa isang tao. Kung ikaw ay malayo sa kanya, syempre ang the best friendship and the best help that you can send is intercession. Amen? Yung mga kapatiran po natin from different parts of the world, those in the persecuted churches, in the underground churches, we pray for them. We intercede for them. Amen? So, napakarami pong mga kapatiran natin ngayon ang hindi, as I mentioned, hindi sila nakakapag-church sapagkat pinagbawalan silang mag-church. Okay? So, we pray for them that kahit na nasa lugar man sila, maranasan pa rin nila yung presence ng Lord. And may they gather in a small group. Kasi church is not the building. Church is the body of Christ. Amen? Ang apat po is, I need clothes and you clothe me. In the physical realm, it means clothing naturally. Kung yung nakikita mo yung kapatiran mo, parang hindi siya nagpapalit ng damit. Ang dami mong damit, mamigay ka ng damit. Okay? In the spiritual realm, what does it mean? It means to teach someone. Magturo ka. You teach the Word of God. The gospel is not meant just for behavior modification. It is meant for life transformation. Hindi lang ito inaayos ang ating mga ugali. Lahat po tayo is a work in progress. Wala pa pong masasabi na perfect person na siya. Magiging perfecto lang tayo pag umuwi na po tayo sa langit. Okay? Kaya dapat talaga sa bawat isa, pagpasensyahan po natin ang bawat isa. Amen? Sabihin mo ulit sa kapatid mo, pagpasensyahan mo na ako. Pasensyahan mo na ako, Bes. Okay? Lagi po tayo mag-say ng sorry. Yan, kung talaga po tayo pa kaya tayo nagkamali kung hindi, it doesn't matter. When the Holy Spirit tells you, apologize, apologize. Amen? Kaya wakan mo yung kapatid mo, sabihin mo, the gospel is life transformation. Amen. Pero you will not be transformed by the gospel kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Okay? This is second-hand impartation. Ito pong ginagawa ko sa inyo, this is teaching, this is impartation. This is itong tinuturo ko po sa inyo is a product of my devotion with God 2 weeks ago. Those quiet moments with the Lord. But if you're just depending on a Friday service just to hear God's word, then brother and sisters, I will tell you now, you will never be filled. Because it is a personal encounter that produces spiritual growth. Yung ginagawa po natin ngayon is edification of the saints. Impartation po ito. Pero ang dapat makakuha ka ng revelation direkta sa Lord. If you are teaching, if you are leading a cell group, if you are preaching, and kinokopya mo lang yung preaching mo, there is something wrong. It means you're not hearing it from the Lord. Okay? There's nothing wrong in imparting preaching of other people. Pero kung yun lang yung pinagtatagpi-tagpi mo, tinatahi-tahi mo para makabuo ka ng isang sermon, there is something wrong. Amen. So you need to connect back to the source. Amen. Get a fresh revelation from the Holy Spirit. And you will only do that when you listen and when you give time to Him. Because without the Word of God, tayo po ay spiritually naked. Okay? So, kaya bawag kang lalabas, huwag kang gigising ng bawat umaga na ang hawak mo agad is yung Facebook mo. Ang unahin mo, salita ng Diyos. Sapagkat yan po ay ang ating tunay na sandata at yung ating tunay na damit. Amen? Tell your neighbor, be well dressed by God's word. Amen. Ang salita po ng Diyos sa bawat umaga, pag may word of God ka, nire-ready ka nun para sa mangyayari sa iyo sa buong araw. God give you a word. Sinabi ng Lord sa iyo, Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but by everything in prayer with supplication and thanksgiving, make your request known to God. And the peace of God, sabi ng verse 7, that
The peace of God which transpasses all understanding will guard your heart and your mind to Christ Jesus. Kasi may pagdadaanan ka pala sa trabaho. May mangyayari pala sa iyo sa trabaho sa araw na yon. Pero kung wala kang salita ng Panginoong Diyos, mararanasan mo mabigat ang umaga mo. Amen? Kaya always begin your day with God's Word. Don't go out of your house na bihis ka on the natural pero wala kang suot spiritually. Don't go out of your house spiritually naked. As a kingdom partaker, we need to teach the Word of God. Amen. Sabi ng Matthew 28:19 to 20, we need to all go and make disciples. We need to teach God's Word. And teaching God's Word is not just limited in the church. Kaya kanya-kanya po tayong pamilya, may mga anak po tayo. Sino may anak na? Taas kamay. Sino gusto magkaanak? Taas ang kamay. Ayan. Amen. We declare, may mga anak na to sila Bro Pao in Jesus' name. Amen. So, teach sa mga bata. Teach God's Word. Yung Regents po sa bahay po, ang piniplay po ni Sister Fe, kapag ako po yung nasa trabaho, saka si Pastor din wala, nanonood sila ng mga video about worship. Okay? Kaya yung mga bata po, pag umuwi kami, pag umuwi ako paggabi, nagsasayawan sila. Yung natural yung mga salita nila lumalabas, Bible verses, Word of God. Bakit? Kasi buong mag-araw, yun ang tinuturo sa kanila. And napakarami na pong avenue ngayon to preach the gospel. Dapat lang i-desire mo na magturo. Okay? Teaching, hindi naman kailangan na lagi ka nasa pulpit. In your own life, you teach other people. Yung ating kapatid kanina, glory to God, yung mga dati niyang cadaver card sa inuman, nandito na ngayon. Amen? Praise God. Because that is teaching, that is testimony, that is sharing the Word of God. And sabi dito, I was sick and you look after me. Next, in the physical realm, you visit, you care for the sickly. Yung mga may sakit po, pupuntahan po natin. Amen? Isa po yan sa ginagawa nating ministry ay ang pumunta sa mga ospital para manalangin sa mga may sakit. Bagamat ngayon po ay bawal kasi nga sa coronavirus, pero hindi po tayo limitado doon. In the spiritual realm, we will practice deliverance. Amen? So, sickly, this a deliverance is a kingdom partaker task. Kasunod po, I was in prison and you came to visit me. In the physical realm, literally visit those who are in jail. So nung tayo po ay, nung meron kaming glory to God, wala tayong mga kapatirang makukulong at walang nakukulong. Amen. Dito sa lugar na to. Pero glory to God, noon po, a few years ago, so we were doing jail ministry in JCT Dubai. May mga nadadala po tayo doon. And it is an opportunity to really, share the gospel. Alam niyo po, pag pumasok po kayo sa loob ng kulungan, ipatatanggal sa inyo lahat. Okay? Bawal lang kahit na doon, kakapkapan ka ng pulis bago mo makausap yung tao. Okay? And it's an opportunity to encourage a person. Pag nakakulong ka na, wala nang kukunin sa'yo kasi tinanggal na lahat sa'yo. Amen? So, it is our task as a kingdom partaker to visit those who are in jail. Amen? So, pag ayos na po yung timing, God permits, if you can start that in the ministry, well and good. But while we are here overseas, we'll do it in the embassy. Okay? Kaya po tayo nag-mission sa embassy. And in the spiritual realm, it means you follow up with people. You do fellowship with people. So, hindi mo lang ipa-follow up yung mga kakilala mo. Follow up mo yung mga hindi mo talaga ka-close. Amen? Yun ang tutunay na ministry ng follow up. Yung hindi mo ka-close, yun ang ipa-follow up mo. Amen? And fellowship with one another. Sabi ng James 2:14-16, James 2:14-16, what good it is, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical need, what good is it? Sabi ng last verse, kayo po makibasa, 1, 2, 3. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, pananampalataya na walang gawa ay patay.
O sinasabi mong mahal mo ang Lord pero hindi mo kayang ihakbang yung paa mo kahit nga pumunta ka ng church, nagsisinungaling po tayo. Kasi sabi natin mahal natin ang Panginoon pero yung kapatid mo, yung literal mong kapatid, hindi mo kinakausap ng mahabang panahon. We are being hypocrite. Amen? So, yung tunay na pananampalataya, gumagawa. Amen? Tell your neighbor, faith without action Faith without action is dead. is dead. Amen. When we tell, Lord, I love you, but I can't even open my Bible to read a single word from you, then we don't really truly love the Lord. Okay? When we Christians, next slide po, when we Christians behave badly, sabi ni C.S. Lewis is the author of Narnia, ayan, 12 niya yung Narnia. He's also a well-known evangelist in his time. When we Christians behave badly or fail to behave well, we are making Christianity unbelievable to the outside world. Amen. Kaya naalala ko, meron ako dating kasama sa church noon. This is in the Philippines. Sabi niya, churchmate mo pala yun. Sabi ko, bakit? Ganyan ba lahat ng mga lalaki sa church niyo? So, tinanong niya ako na gano'n, kasama mo pala siya sa youth. Kasi ako sa youth leader that time. Kasama mo pala siya sa youth. Oo, mag-isang church kami. Ganyan ba lahat ng lalaki sa church niyo? Sa youth niyo? So, it has a question. Amen. So, it means, that person is living a goatee life. A goat life. Kasi, bakit may gano'n ng outsider na sinasabi? Amen. So, kaya tayo po as Christians, we behave with na tayo po ay nabubuhay para kay Kristo. Amen. So, if we don't do what is our role in kingdom partakers, then we become like goats. Kaya sabi ng Matthew 25:37-40, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to eat? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes? When did we see you sick or in prison and go to visit? Verse 40, the king replied, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. So kung ano palang ginagawa natin sa ating kapwa, yun ang ginagawa natin kay Lord. Amen. So again, the natural and the supernatural counterparts of being a partaker of God. Next slide po kapatid. Ayan. So letter H, ito po yung acronym. Letter H is hungry. Letter T for thirsty. T for strangers. Let's care for strangers. Let's give clothing. Let's pray for the sick. Let's visit the prisoner. On the supernatural realm, this is our role as a kingdom partaker. We need to evangelize. We need to encourage people. We need to intercede. We need to disciple people. Hindi ka dapat mag-stop ikaw lang. Dapat yung sarili mo nakaduplicate. Amen? Sabi mo sa katal mo, mag-disciple ka. Okay? Ibig sabihin na duplicate mo yung sarili mo. You need to practice deliverance. Okay? Ang ibang church, ayaw po nila mag-deliverance kasi natatakot sila sa diablo. Kaya ang nangyayari, sila po ang pinapalayas ng diablo. Okay? We practice deliverance. And lastly, we will follow up. This is the natural and the supernatural role and true ministry of a Christian. So ang ating pong ministeryo ay hindi lamang tumugtog, umawit, kung hindi tunay, ito po sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. Magpakain tayo ng mga nagugutom, mga nauuhaw, bigyan natin ng tubig, ang mga walang damit, bigyan natin ng damit, ang mga walang matirahan, tulungan natin, ang mga taong may sakit, puntahan natin, dalawin, ang mga nasa kulungan, palakasin natin. We evangelize, we encourage, we intercede, we disciple, we make deliverance, and we follow up. Because God's will for us is in Ephesians 2:10. Sabi po ng Ephesians 2:10, for we are God's handiwork. We are created in Christ Jesus to do good works, which God prepares in advance for us to do. Amen. So nawa po sa hapong ito, sa ating pong patuloy na pamumuhay, bawat segundo ng buhay po natin, tunay na yung ating paglilingkod, ito po yung maging core ng ating paglilingkod. Na tayo po ay, ito yung nais ng Diyos na gawin po natin para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Kaya tayo po ay binorn again ng Panginoon sapagkat
ang plano niya ay tayo ay maging co-heirs niya. Amen. So may trabaho po tayong ginagawa. Kaya sabi mo sa katabi mo, magtatrabaho tayo. Amen. So hindi lang tayo mananatili na nakatulala, nananatiling dapat yung spiritual life natin, 2 years ago, dapat hindi na ganun ngayon. Every year may nagbabago. Amen. Kung dati ang alam mo lang isang verse, John 3:16, dapat ngayon 2020 na, at least nakababasa mo na kalahati ng Bible. Kung hindi mo man nakababasa pa ang buong Bible, I challenge you saints, take 3 chapters a day and you will be able to read the whole Bible in a year. That's only 3 chapters a day. By the 66 books, you will be able to read. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Have you learned something this afternoon? Amen. So we are kingdom partakers. Hindi lang po tayo mga miron. Tayo po ay mga partakers. We are people in action.